Sa pag-open mo ng Canva ay agad makikita mo ang ating homepage. Sa taas ay tinatawag nating main menu. So we have File, Edit, View, Tab, Window, saka Help. Since ang Canva ay isa ding software, meron din siyang mga commands na kapareho lang din ng ibang mga application, lalo na dito sa tinatawag nating edit like undo, redo, copy, cut, paste. Pero hindi lahat. Kasi every software ay may pagkakaiba ng mga shortcut or features. Meron din tayong mga shortcut keys sa ating Canva. I hope ang karamihan ay aware na kung ano yung tinatawag nating shortcut keys. Sa mga hindi pa, shortcut keys ay combination ng special case sa iyong keyboard corresponding with a letter or other special keys ng keyboard. So, dito tayo sa ating home. So, ito yung home button. At ito naman yung tinatawag nating additional tab. Ang additional tab ay kung kailangan din mag-create ng mga templates or design sa Canva. Areas of design na supported ng Canva, kasama na dito ang mga templates. So, click lang muna natin dito sa any vacant on the homepage. So, ito namang left side ng Canva ay makikita natin ang iba't ibang mga icons at ano ang mga functions nila. Una ay open menu. So, dito natin makikita sa open menu ang mga templates, photos, graphics, creators, start content. The next one is ang create. Kung ating i-click ang create na icon ay lalabas dito yung design environment ng Canva. So, we have presentation, social media, photo editor, video, print, docs, at saka iba pa. So, every create design ay meron tayong tinatawag na templates at saka working with blank design. So, usually makikita mo pag sinabi nating blank ay ganito lang ang mga hitsura ng Canva design. Ito naman yung tinatawag nating templates. Ang templates ay pre-designed na pwede mo ring i-restructure, i-redesign. Depende na rin sa inyong subscription, either Pro or you are on the free version. So again, remind, pag mayroon tayong crown na naka-yellow, ibig sabihin that is for subscribe account. Pag wala naman ay pwede mong gamitin as your free account. So close muna natin ito. Sa home icon ay makikita mo ang your design. So sa your design, makikita mo dito ang search box ng Canva, mga environment of design na available sa Canva, recent works mo sa Canva. Ayan. Tapos, ang next button mo dito ay yung templates. Ano yung mga templates na available sa Canva. Based na rin sa mga design na gusto mong gawin sa Canva like presentation, poster, at saka iba pa. And then the third one is the Canva Artificial Intelligence o AI. So the next one is projects. So sa projects, makikita mo lahat ng ginawa mo sa Canva via type, by category, by owner, sa'yo lang ba or nakashared, at saka date ng modification mo. Then we have sort by. Meron din tayong view. So we have icon and we have list. At meron din tayong add icon. So sa projects ko ay i-discuss din natin ito, yung file management, kung paano mo isusort yung mga ginawa mo sa Canva via folders. The next one is templates. So ang templates, gaya ng sinabi ko, ay pre-designed sa Canva. Kung anong design ang gusto mo, then you are allowed to modify
either nakasubscribe ka or free account. Ang brand ay isang feature ng Canva na available lang sa subscribe version. Ang brand kit ay ginagamit sa graphic design like logo, ano yung mga color swatches, officially color swatches ng isang brand, ano yung mga fonts niya, brand voice, ano pa ba dito sa ano natin, photos, graphics, icons, charts, at pwede ka pang magdagdag ng other category. So ay available lang sa Pro version or subscribe. Ito ay yung Canva AI kanina. Then meron din tayong mga apps, Grow, Content Planner, Design School, or Learning School na built-in ng Canva. Ito naman ay yung notification in case mayroong mga messages galing sa Canva or anybody na you work with your Canva account. And then this is the details for your Canva. We have the account name, kung meron kang team sa yung account, settings, team, help and resources, iba pang mga tools or third party, tulad ng Affinity, which is a free software for graphic design also under Canva. Tapos meron tayo yung Leonardo AI, Flourish. And then dito natin makikita kung tayo nakasubscribe or we have the free account, purchase history, at yung diniscuss natin on the first video, at saka logout. Ito yung makikita natin sa ating Canva home screen.